Actually guys, wala pa akong entry guys eh. Yung Eurocad guys, kagabi, 'di ba sabi ko nag-out na ako. Yun, saktong-sakto pag-out ko, nandito ako nag-out to, biglang boom, 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 boom. Ang reason kasi yan, bakit nag-out na ako kasi, bigyan ko kayo ng senaryo guys Ewan ko ba parang magic yung mga ano natin eh. Yung pagkilatis, yan. Una, ang reason kasi sabi ko, pag na-touch na to yung area na to, pwede na yan mag-bounce. Kahit pwedeng dito, 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 o saan dyan. Kahit saan dyan. Pwedeng dito, 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 kahit saan dyan. Yan. Kaya kagabi, nung lumipad na, hanggang dito, sabi ko, possible baka mag-bounce na to. Kasi na-touch niya na yung first na resistance. Yun, ang nangyari, boom. Kaya syempre, dapat masterin natin guys, yung entry at saka exit. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Yan, tinuturo ko naman, di ba? Magtitipi ka lang yan. First order block, dapat nakatipi ka na doon. Tapos, yun guys baka yung iba kasi nagtanong na ano, bakit hindi ako nag-trades. And guys, ulitin ko guys per month, dapat guys yung mindset natin sa copy trading per month, hindi weekly or days. Kasi guys, mahirap talaga na ano na yung tipong pipilitin mo talaga na walang setup. Okay, kaya kung alanganin kayo doon kasi gusto nyo daily kumikita, yun. Hindi para sa inyo yung copy trading ko. Okay, kasi per month kasi yun guys. Kasi hindi tayo nagtitrade ng pabasta-basta lang. Gusto natin yung sure ball. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung possible na entry ko na pwede kong pasukan. Ngayong week, siguro magpi-play out o siguro estimated ko mga Thursday. Kaya nag-iisip nga ako guys kasi yun sakto din pala kasi ano, live naman to no. Yun. Ang kahapon kasi guys ganito, kahapon. 'Di ba guys, 5% per trade lang tayo. Tapos mag-iisip ako doon ng drawdown kung hanggang kailan lang talaga yung trades natin. Yung per week, example, kunwari, wala talaga ako nakitang setups. 5% no, walang wins, walang talo, mga patas lang. Paano pag biglang nagkaroon ng isang setup na solid? Kasi pag personal kasi na ano na setup, kung ako lang, wala kayo, pag personal ko lang yung iniisip ko, solid talaga 'yon. Malalaman ko kasi pag solid eh. Ang ginagawa ko kasi, ginagawa kong 8% or 10%. Kaya yun, gusto ko lang sabihin sa inyo yan kasi mamaya biglang may magsabi, bakit 8% yung talo namin coach? Bakit sobrang laki ng panalo namin? Dalawang senaryo lang guys sa panalo or talo. Pero sa experience ko, syempre always wins tayo per month. Magti 3 months na guys consistent. Kasi guys, ang isang strategy kasi guys, malalaman mo kung gaano siya kataas yung win rate niya kapag 90 days or 80 days or 60 days consistent profitable ka. Na ganyan at ganyan lang yung setup mo. Wala nang iba. Ibig sabihin, hindi ka magti-trade ng kung scalp, hindi ka magti-trade. Yung ganitong klaseng strategy, i-backtest mo siya, i-live trade mo siya sa loob ng 60 days. Ibig sabihin, yung entry point mo, ganyan ang ganyan din for the 60 days o mga ganun. Sa atin nga guys, magna 90 days na guys malapit na. Kaya yun, doon ko napatunayan na sobrang lupit niya talaga. Okay, kaya guys, ang mindset dapat natin guys kung nagka-copy trade ka sa akin is per month. Kasi katulad ngayon, wala akong setup. Hindi talaga ako magti-trade. Actually, sa USD CAD, wala akong setup talaga doon. Ito, tingnan ko lang Pero mamaya na, mamaya na. Okay, kaya ganun guys Kaya kung mainipin kayo, hindi kayo ganun, okay lang din. Kumbaga, pwedeng hindi kayo mag-copy trade sa akin. Okay lang naman yun. Okay, wala namang pilitan doon kasi mamaya baka bigla kang yumaman, kasalanan ko pa. Diba? Baka sisihin nyo pa ako. Hindi, joke lang. Ganun lang yun guys. Kaya sa akin kasi, mas gugustuhin ko na maging disiplinadong trader kaysa maging atat na trader. Yan, kumbaga wala sa ano natin yan, bokabularyo natin yan. Okay, ito guys yung possible guys na pwede nating pasukan. Kumbaga sa akin kasi guys, every week, meron akong piniprepare. Tapos meron akong yung nagigisa pa lang ako. Yung ginigisa ko pa lang yung, di ba pag nagluluto ka, bago ka kumain ng masarap, syempre, pagdadaanan mo muna yung process. Sa akin, ang ginagawa ko muna, pag nakita ko to sa Monday, gagawin ko muna, syempre, lilinisan mo muna yan.
Yan, parang nililinisan ko muna yung isang, kunwari, NCD card or EuroCAD. Yan, Monday, lilinisan ko yan. Tapos Tuesday, titingnan ko yung charge niya kung pwede ng ano, kung pwede na bang hiwain. Yan, parang ganun. Tapos sa number 3, kunwari, kung sa Wednesday, medyo alanganin pa yan, papakuluan mo muna, initin mo muna. Tapos yun, kung pwede nang kainin, yun na, doon ako mag-i-entry. Ganon yun guys, kumbaga may process. Hindi tayo basta-basta lang na ano. Okay. Ayan, naka times 2. Ang pinili niya is multiply. Yan, multiply, ibig sabihin, kunwari 0.05 ako, minultiply niya sa 1, ang explanation ka din sa akin, pag 1 yung ilalagay mo, dodoble. Parang, yun, basta magmo-multiply ng isang beses. Kaya kung isa, parang additional. Basta ganun, basta ang sabi sa akin, pag 1 yung ilalagay mo, dodoble. Yan, kung 0.05 yung raise, yung volume ko, tapos yung sa subscription strategy yata. Basta ganun, yung dalawang pagpipilian, yun. Ang mangyayari kung 0.05 ako tapos risk ko $20, dodoble sa kanya magiging 40 at saka 0.10. Okay, dito tayo guys sa ito yung medyo niluluto natin ng konti. Yan. Ay, hindi to, wait lang. Hindi to. Wait lang, wait lang. Ito, pwede to. Ito guys, pwede to. Ano pa lang to, siguro baka estimated ko nito, lalabas siguro yung A plus setups nito, baka Thursday pa. Euro GBP guys ha, baka Thursday pa. Kasi matagal pa yung candles oh. Ito guys, pabagsak pa to, hindi ka pwede mag-buy dito. Kasi tingnan nyo naman oh, yung market structure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pag ganun, pwede pa yung bumagsak. Kaya ingat, kung magbabay ka dito, hindi pa napapanahon. Euro GBP guys ha. Wait lang. May nakita kasi ako dito kanina guys eh. Ayun, ito nga. AUD-NCD. Yan, yung AUD-NCD, syempre dito, ito yung mga tinatawag natin na support area or order block. Yan, ito guys, so dito, support yan. Tapos dito din, support area yan. Ito guys, dito guys, maraming buyers sa area na to. Pero malalaman mo na confirmation na maraming buyers dyan kapag 4-hour time frame, merong A plus setups. Okay, ngayon, wala pa guys. Siguro baka Thursday pa to guys. Thursday pa tayo papasok. Yun. Yun. Ibig sabihin yan. Ibig sabihin, medyo kabisado na ni Sir. Yan si Sir, ano ba to? Sino to si ano? Talig. Sorry guys, hindi ko kasi kabisado dito guys. Pero yung Telegram naman. Pag Telegram yung pangalan, yun. Kabisado ko yung mga itsura niya lahat. Pero pag sa Zoom kasi, medyo hindi ako familiar. Yan, dito guys sa AUD-NCD, nasa key level tayo ng buy position. Ibig sabihin, maraming buyers dito. Magkakaroon tayo ng confirmation na napapasok na yung mga buyers, magbabay na sila kapag merong A plus setups. Yan, base sa trading plan natin. Okay, ngayon wala pa. Kumbaga, hinahanda pa lang natin. Ano pa lang ngayon eh, Tuesday pa lang naman ngayon eh. At saka guys, tingnan nyo guys oh, wala nga masyadong events eh. Ay, wait lang, hindi yan. Eto, Tuesday. Guys, wala. Mas okay pa yung Wednesday. Yan, Wednesday okay. Kasi may CPI, okay. Thursday naman guys, ito yung Thursday guys oh. Mayroong CPI ng ganito kaya medyo magalaw yan. Tapos sa Friday, yan okay. Kaya siguro baka Thursday o Friday doon ako magti-trades. Yan, baka doon papasok. Basta ganun. Pag walang setups, hindi ako magti-trades. Okay. Kaya siguro guys, kung isang trade lang siguro yung gagawin ko sa isang week, ang i-risk ko siguro doon, ano na lang guys, 8%. Ay, 8% na lang. Kasi yung maximum ko kasi guys, dalawang trades lang eh. Dalawang trades sa 1 week. 5%, 5%. Kung wala talaga akong trades, yan, 8% ko na lang, isang trades lang.
Ay, oo nga pala si Sir pala 'to. Yan si Sir Mon pala yan. Okay, kaya gano'n guys, kung one trade lang sa 1 week, 8% yung risk ko diyan. Pero kapag dalawa, 5%, 5%. Gano'n lang 'yun. Kaya dito guys, niluluto pa lang natin AUD, NCD, at saka Euro GBP. Yan, mga buy setup yan guys ha. Okay, dito. Dito sa area na to. Yan. Dito tayo sa gold. Sa gold naman, oo nga no. Yung gold pala guys, ano na, resistance na to. Ito, oh. Ito resistance na to sa 1 day. Pero dito may resistance. 4 hour niya. Ito medyo nakaka-fake kasi to eh. Kaya pass na tayo dyan. Basta guys, dito banda oh. Dito banda sa area na to, nag-expect ako na lalabas dito yung A plus setups natin. Dito guys, oh, sa area na to, itong, sige, ibahin ko yung kulay. Ito guys, oh, yan. Sa yellow na box na yan, pag may nakita ko diyang A plus setups, entry ako yan sa 1 hour time frame. Okay, sell position guys, sell. Okay, ngayon, wala pa. Pass muna ako dyan. Pass, 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 pass. Ito, resistance. Breakout, bumalik. Imbalance. A plus setups. 1, 2, 3. Ayun, wala masyado. Ito, resistance. Lang, 1, 2, 3. Gusto ko sanang sabihin na ganito eh. Kaso syempre, noise kasi to. Oh. Hindi kasi sa solid eh. Kaya pas tayo dyan. Iwas FOMO. Okay, ulitin natin to. AUD JPY. Okay. AUD JPY. 1, 2, 3, 4. Okay. Ito yung order block niya. Pasok. Tapos dito, ito guys oh. Yan, dito sa area na to, merong order block din. Pasok din. Pwede rin dito mitigation block. Kaso walang setup eh. Tingnan natin to. Ayun, pwede. Ito guys oh. Ito pala oh. Wait lang. Nag-iisip ako dito ah. Wait lang guys ah. Parang may possible position tayo ah. AUTJPY. Ito, clear siya na, yan. Kung ganyan pa lang siya, yan. Clear siya guys na, ano, na support. Strong support yan. Pero ang nangyari, nag-breakout. Kaya strong resistance. Naging strong resistance siya. Ngayon, nag-breakout ulit. Pag-breakout niya, another strong support. Yan. Tapos dito, merong mitigation block. Sa 1 day time frame. Yan, mitigation block yan. Ngayon, ang gagawin, ito yung tsura ng ano. Yan, nasa loob tayo ng mitigation block. Guys, nasa loob tayo ng mitigation block ng support. Ibig sabihin, yan, marami sa buyers tayo area. Kaya buying lang tayo. Hindi tayo magsisell. Buying. Yan, nag-touch. Okay, nag-touch na. Tingnan natin. Ito yung latest. Nag-touch siya. Tapos, biglang, saan yung A plus setups dito? Wait lang. Letter M, wala naman.
Or ito. Hindi, wait lang. Fibonacci. Okay. Baka siguro ganito. Hindi rin. Baka ito na talaga siguro yung ano niya. Baka ito yung pinaka-M niya. Parang ganyan. Ayan, parang ganyan yung pinaka-M niya. Dito, nag-touch. Hindi pa. Kung ganyan, medyo pangit eh. Pero ito guys, ito yung nakikita ko guys, Parang meron siyang continuation pattern na parang ganito, 1, 2, 3. Tapos sabay 1, 2, parang ganun. Pag ganun siya. Pero tingnan natin sa 1 hour time frame kung mas clear. Tingnan natin. Wait lang guys, ipapating ko lang. Okay, 1 candle lang. Okay, dito siya. Wait lang, sundan natin to. Wait lang guys, may pupukusan lang ako. 1. Okay, valid. Ito, valid. Displacement. Okay. Ito yung next na displacement. Ito yung next na displacement. Okay. Tapos, ay nag-breakout. 1, 2. Ito may, ano pa, buying, may selling pressure, breakout. Ito yung reason bakit bumagsak. Yan. Tapos bumalik sa imbalance. Hindi binalikan yung mitigation block, guys. Hindi siya binalikan. Guys, tandaan ito guys, hindi binalikan yung mitigation block. Kaya possible na maganda mag-buy dito. Tapos saan magtitipi? Dito. 1, 2, 3, 4. Sa mitigation block or dito din. Tama sa mitigation block nga. Ayan, sakto dito magtipi. Okay. Ito yung mitigation block, hindi binalikan eh. Pag breakout niya, walang bumalik. Tapos may naiwang pang imbalance. Ito, may mga imbalance guys, Ito, may imbalance pa dito. Kaya pwedeng balikan yan. Doon pa lang, may number 1 na tayo. May confluence na ako na parang okay siya i-buy. Number 1 pa lang yun. Imbalance. Pangalawa, mitigation block. Sa mitigation block, ngayon gagamitan natin ng solid path. 1, 2, 3. Medyo malayo-layo na eh. Okay. Ito fake. Okay. Parang okay sa akin to 1, 2, 3, 4. Sige, test ko nga to 5%. 5% lang naman. Pasok sa ano. Ito. Yan. Mas maganda sana lumagpas siya dito guys Mas maganda guys lumagpas siya dito. Yan, lumagpas siya dyan para at least tapos na yung kill zone natin. Yung panghit ng stop loss. O guys, wala namang imbalance, di ba? Ayun, walang naiwan. Okay, clear. Kasi pwede kasing balikan yan. Pag may imbalance pa. Sa 4-hour time frame, wala din. Kaya okay. Mamaya kasi baka may imbalance dito. Tapos biglang ma-hit yung stop loss natin. Sabay take profit. Ang reason guys, bakit na-hit yung stop loss ko minsan, yung tipong may imbalance dito na naiwan. Nag-buy ako dyan. Pag-buy ko, biglang may stop loss dito. Yun, may imbalance pala na naiwan. Tapos sabay lipad. Kaya ngayon, clear naman. Okay. Ano lang sana, siguro Tapos ito, meron tayong nakitang displacement. Ito lang guys, may medyo FOMO lang sa akin ng konti guys eh. Kasi minsan ko lang kasi guys makita yung continuation pattern.
Yan, ang pinaka the best kasi sa akin is 1, 2, 3 and letter M. Yan, pero sa continuation pattern naman, sa continuation pattern natin, ito, binibigyan tayo ng ganito. 1, 2, 3. Yan. Kaya yan yung binigay sa atin. Wala namang ibang setup. Siguro ititrade ko to ng 5% lang. Kumbaga sa $300 ko, ang i-risk ko lang is $15. O, di ba? Okay na yun. Pag nanalo, magiging 30. Di ba guys? Goods na yun. With stop loss guys ha. Kasi hindi ako nagtitrade guide na walang stop loss. Kasi yung iba, syempre nasa ano na natakot na baka masunugan daw sila. Syempre kasi guys yung kinakopy nila kasi before is laging walang stop loss. Scalper. Yan ako hindi naman ako scalper guys eh. At saka lagi ako may stop loss. Yun. Pero syempre kilala niyo naman ako 'di ba? Yan. Mga yung link na to na pinasa ko sa Zoom pang VIP lang naman. Kaya yun. Never ako nagturo ng walang stop loss. Okay, sige dito tayo. Okay, game 1, 2, 3. Sabihin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom. Okay, dito walang resistance. Ito guys, pwede itong ano, yung area na to, hindi to clear resistance. Pwede itong mabutas guys. Kasi ano lang yan, wala yan, wala yung silbi na ano. Hindi yan pader na solid. Pero dito guys pwede kasi mitigation block to eh. Mitigation block. Kaya ang gagawin ko, yan, resistance na yan. Siguro dito ako magtitipi sa ano. Dito guys oh, sa dito sa pinakamalapit. First imbalance. Yan. Ang gagawin ko, sana lang. Sana lumagpas dito ng konti, bumagsak pa para malagpasan niya lang yung red na to. Kapag nalagpasan niya na to, kapag nalagpasan niya na to guys ha, yan. Ang next goal ko para mag-entry ako, confirmation na mag-buy, ito. Yan, yung BIC natin. Ito yung BIC natin. Yan. Pag nag-breakout sa dyan, one candle lang. Basta candle close above. Yan. Tapos mag-wait na. Kunwari, just in case lang na binigyan ako ng breakout na ganito. Yan. Kulay white. Yan. Binigyan ako ng candle na ganito. Kulay white. Ang laki guys, di ba? Gagawin ko, dito ako mag-entry. Tingnan ko lang guys kung kaya ng 1:2. Hindi, pangit. Kung dito sa gitna, okay, siguro baka dito. Tingnan ko, baka mamaya kasi may imbalance dito guys eh. Yan. Ito yung last swing. Yan, nilagpasan ko lang ng konti. Okay na yan. Yan. Dito, siguro mag-set ako ng limit. Or dito na lang yan. Taasan ko to ng konti. Baka mapag-iwanan tayo eh. O pwede nga 1:5 lang eh. Pwede rin. Pang sure ball. Pero sayang kasi A plus setups to eh. Or pwede rin dito. Basta guys, ano kasi dyan guys eh. Itong area na to guys, yung red box. Anytime pwede na yan pag na-hit niya yan, pwede na yan bumagsak ulit. Kaya yun, pwedeng imbalance o ito. Or dito, ito. Ito pala, pwede rin dito. Yan, pwede rin dyan. Kaya siguro, yan, dito ako banda. Tapos, saan ako mag-entry? Yan, ganyan na lang dito, malapit sa gitna. Parang 1/4. Ito ba yun? Yan, ito. Ito guys, ito yung magiging entry point ko, banda. Yan, bahala na dyan si market mamaya. Tapos just in case man na maging greedy, hindi naman greedy, yung tipong gusto ko mag-entry na kagad kasi ito kasi pwede na dito mag-bounce guys eh, yung price. Kung dito ko naman yan gagalawin, i-adjust ko lang ng konti yung stop loss ko. Okay, ito na yan, pwede na yan dyan. Tapos siguro 1:2 dito na lang. Yan. Yan. Or dito. Tapos adjust ko to ng konti. Imagine niyo guys ha, nasa tamang entry ka na minsan pero syempre, kailangan mo pa rin mag-adjust.
Kasi may mga choices pa rin diyan guys, eh. May mga decision making pa rin. Ang pinakamahirap kasi diyan yung decision making. Kapag kasi na nag-decide ka na kunwari dito ko ilagay, dapat clear sa mind mo na kahit mapag-iwanan ka, kahit hindi ma-hit yung buy limit mo, hindi makaka-distract sa psychology mo. Okay, mamaya kasi dito ka naglagay sa gitna. First ano pa lang, first breakout pa lang dito, dito lang nag-bounce ng konti, sabay lipad na. Yung ending, nang hinayang ka, parang natalo ka. Kasi guys, yung ano, yung tinatawag na panghinayang at saka natalo, same emotion lang yun. Yan, same emotions, kaya ingatan mo ulit yung psychology mo. Oo, yun. Okay, guys, wait natin to guys. Siguro baka mamaya AUDJPY. Pero syempre, yung AUDJPY, wait lang. Ayun. Sige, tingnan natin to mamaya. Tingnan natin kung mag-play out to. Okay, wait tayo dito guys. Tanggalin ko muna to. Then, wait natin yan. Yan, AUDJPY by setup. Tapos yung nakita natin dito is continuation pattern. Ito, continuation pattern. Yan, continuation pattern. Okay. Ito na lang, last na lang bago ano, para makasigurado tayo. Ganun kasi ako guys mag ano eh. Gusto ko talaga i-TH siya ng yung ano, gustuhin ko na ano na bibigyan ko talaga ng reason yung sarili ko bakit talaga siya lilipad. At saka aalamin ko rin yung reason, ano yung reason bakit hindi siya, bakit babagsak siya. Ano yung reason din bakit matatalo ako. Yun. Yun guys, dapat kabisado niya rin yun. Una, dito, mitigation block. Okay, mitigation, pasok. Nasa mitigation tayo ng 1 day, pasok. Ito, breaker block. Buy talaga. Ito, buying pressure talaga. Okay, volume na lang, volume check. Ayun, may volume dito. Okay. Dito naman tayo sa 4 hour. Ito lang medyo nalito lang ako dito ng konti, pero okay, okay naman. Pwede naman ganito 'yan. Yan. W or pwedeng ganito. Yan, pwedeng ganyan. Yan, pwede rin. Continuation pattern din. Tapos, ano na lang yung reason bakit ako matatalo? Okay. Anong reason, coach? Bakit ma-hit yung stop loss ko? Sige, sa 1 hour ako. Check ko lang para sigurado. Mahirap na. Ang ang reason lang nababagsak siya kapag mag-i-entry ako na hindi to nag candle close above dito. Yan. Reason para bumagsak, example, kunwari lumipad dito. Sabay, bagsak pa yan. Pwede pa yan hanggang dito. Okay, dapat mag-candle close above dyan. Tapos, sa taas may resistance. Saan ba yung resistance dyan? Wala naman. Ito lang, konti. May isa. May isa pero, ito, na-break niya na, oh. Na-break niya na. Kaya gas-gas na to. Ito rin. Ito talaga yung recent resistance eh. Ito. Recent resistance yan. Sana makakita pa tayo dito ng ano din. Yung ito, oh, yung lalagpasan niya lang to. Pag nilagpasan niya na yan, mas okay. Yan, mas okay pag nilagpasan niya to. Tapos, ayan. Tapos may mitigation block dito, hindi pa nababalikan. Ayun, sige. Okay na. Guys, yun, iti-trade ko to. 5% lang. Willing ko mawala yung $15 ko sa $300 ko. Yun, okay na yun. Good trades na yun. Pag nanalo tayo, meron tayong, kung 1:2 naman, $30. Naliliitan talaga ako guys eh. Pero okay lang yun kasi $300 kasi lang yung kaya ng iba. Yan. Kasi sa akin kasi gusto ko sana kahit 500 pataas to 1,000. Kasi para yung 5% niya medyo malaki. Yan. Kasi minsan kasi yung trades natin one lang eh. Isa or dalawa lang. Pero okay lang yun. Nasabayan ko kayo guys sa $300. Okay. Yan. Ito guys oh. Ito nga yung risk natin nakaraan eh.
O 25. Yan, 25. Alam nyo kanina 26 to, siguro baka natakot na. Yan, sige. O guys, dito tayo sa AUD JPY. Yan, buy set up guys ha. Buy set up. Yan, ang confluation dyan, yung entry point natin dyan, kung una, mas maganda malagpasan to. Pangalawa, ito, breakout. Yan, candle close above. Saan ako mag-exit? Dito sa, pwede dito, bahala na mamaya, or pwedeng dito sa red. Or dito sa imbalance na to. Kaya dapat makapag-exit na dyan. Or wait lang guys, may nakita ko pala. Wait lang. Wait lang. Pwede pala to. Pwede pala to. 1, 2, 3, 4. Hindi, hindi pwede. Wait lang guys ha. May halo ba to? Yun, may halo. Ito may halo din. O, walang clear. Dito tayo sa 4-hour time frame. Ito guys, oh, pwede ako kumuha dito, tapos lilipad to, possible hanggang dito. Ayan. Possible lumipad to hanggang dito. Okay. Ito guys, oh, may tatlong option guys pag continuation pattern kung saan ka pwedeng mag-exit. Una, first imbalance, first order block. Pangalawa, 1:2. Pangatlo, yan, pwede mong sukatin to yung trend line. Tapos yun. Ito guys, oh, paano ko to nakuha? Ginawa ko to yung pinakababa niya. Basta guys, walang valid na swing dito ah. Kasi wala namang 2 candles, di ba? Di ba guys, nakita nyo to, walang namang 2 candles. Okay, kaya invalid yung mga ano diyan, yung mga ano. Kaya dito ako kumuha, kinuha ko yung baba at saka pinakamataas. Yan, tapos nilagay ko dito. Yan, nilagay ko diyan. And then yun. Possible pwedeng umangat siya ng 97.887 AUD JPY. Kung dito naman yung take profit natin, laki ng profits natin noon, $15 yung risk mo, siguro kaya natin manalo dito ng ano, ng 30, $50. Parang ganun, or 60. Wait lang ah. Kunwari dito tayo mag-entry, ito yung stop loss. Take profit. Yan, 1:4. Magta times 4. $15, 30, 60 guys, 60. Kung dito ako magtitipi, pero guys, depende na lang guys. Siguro sa akin, okay na dito banda. Depende guys sa volume na ibibigay sa akin. Kunwari, magbe-breakout dito mamaya. Pag nag-breakout yan, tapos malakas yung volume, wala akong choice. Ito guys yung gagawin ko. Dito ako magtitipi. Okay? Paglipad niyan dito, yan, kunwari, dito ako nag-entry. Pag lumipad na to, set ako sa break-even. Or dito ako magsiset ng stop loss. Yan, pag lumipad yan ulit, nag-swing, biglang gumanito. Yan, dito ako maglalagay ng stop loss ulit. Para sigurado. Oh, pero hindi ako fanatic bro ng mga ganyan bro, yung inverted head and shoulder. Dati ganyan din yung mga chart patterns sinano ko eh. Ito lang sa akin yung continuation pattern, nagkataon lang na ano siya, yung itsura niya, yung flag, yan. Pero falling wedge ba yun? Yan, parang ganito, falling wedge. Pero hindi ako nakafocus dyan. Ang focus ko is yung itsura ng A+ setups natin. Yan. Kaya yun. Wait lang guys ha. May resistance pa dito. Ayun, pwede pala. Ito guys oh. Merong resistance dito guys oh. Yan. Merong resistance sa area na to. Kaya swak na swak siya na pwede siya mag-bounce. Guys, possible dito talaga lumipad din. Kaya tingnan natin. Okay, ilang oras na. O, wala pa, wala pa. Siguro baka babalik ako dito. Sisilip ako mga 7 p.m. Mga 11 or 10. Wait lang. Baka mamaya kasi biglang may events eh. Wait lang ah. Tuesday. Wala guys. Walang events. Kaya magka-candle close to guys 8 p.m. Pagka 9.
Siguro guys, 9 PM. Yan, sisilip ako sa chart. Tingnan ko kung nag-breakout dito. Kung wala, antay-antay lang. Okay, ito pa guys yung isa. Ayun, nag-candle close. Wait lang. Ay, hindi pala nag-candle close. Call lang. Ito rin guys, oh, yung CHF JPY. Yan, sell position naman tayo dyan. Inaabangan ko pa lang yan. Kaya possible yung exit ko dyan, ano guys, 1:6 or 1:8. Yan, possible yan guys ha. Ngayon, kumbaga niluluto, ano pa lang, inahanda pa lang natin sa, kumbaga nililinisan ko pa lang, kumbaga malapit ng lutuin. Wala pa guys, inaantay ko lang mag-breakout dito. Pag nagkaroon ng breakout dito, antay tayo ng pullback. Yan, siguro baka Wednesday, bukas. Bukas guys ng gabi or Thursday. Tingnan natin guys. Basta ang napupusuan ko ngayon is CHF JPY at saka AUD NCD. Tapos yung ano nga yun kanina. Oh, kalimutan ko. Ayun. AUD JPY. Yan. Okay. Sige guys, maraming salamat guys. Yun na, isasabihin ko guys sa GC natin. Sa trading ideas, ipapasok ko doon yung mga possible na pwede nating pasukan. Okay, maraming salamat guys and wait lang guys, wait lang. Yan. Screenshot. Okay. Post ko guys sa sa wall ko. Maraming salamat guys. God bless.